Martin Romualdez, hindi mo mabubola ang taong bayan. Alam ng taong bayan, ikaw ang dahilan bakit nagkagulo ang Uniteam. Which is, wala na nga ang Uniteam ngayon. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Una-una nating pag-uusapan ay itong si Vice President Inday Sara Duterte, naninindigan na hindi magbibitiw sa pwesto sa gitna ng panawagan na mag-resign siya. Nananawagan itong mga kongreso at may pinalabas silang bagong witness, di ba? Oh. Pero nagpa-press con itong si VP Sara kanina at yan ipapakita ko yan mamaya ang mga sagot ni VP Sara at i-react natin yan, i-elaborate natin yan ang kwento na yan, okay? Pangalawa natin pag-uusapan ay meron raw na siyam na sobreng may lamang 50,000 pesos. Sa isang sobre, puting sobre, may laman raw na 50,000 pesos na galing umano kay Vice President Inday Sara Duterte. Ipinakita ito doon sa kamera ng ex-DepEd official. Ito, Yusek ito ha. Ipinakita niya. Ang tanong dito, saan galing yung sobre na yan na may lamang 50 pesos? Maniniwala ba kayo na ginawa ito ni VP Sara, yung sobre na yan, na tag-worth 50,000 pesos? Because makonsider ito na corruption. Pero for me, no, sa ating sariling opinion, niluluto na itong impeachment niya. Pati itong imposibleng ebidensya na ipinakita nila. Paano yan? Ha? Malalaman yan dahil susuriin yung pera na yan. Yung mga, ako ha, kung sa Amerika pa ito, talagang sinusuri yan. Sa totoo lang. Sinusuri yan. Yung mga serial number ng pera. Di ba? Oh, so, yan, nagpapakita ng ebidensya itong bago nilang witness. Ayan, si Mercado. Ang pangalan ay si Mercado. Ha? So, bawaya, i-play ko yung video na yan at magre-react tayo. Okay? At, ipapakita ko rin yung sagot ni VP Sara patungkol dito. Okay? At, ang tanong, tinatanong itong si VP Sara kung ano ang advice ni former President Duterte, ang kanyang tatay. Okay, mamaya ipapakita ko yan ha. At i-react natin yan. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, bago natin simulan, help me po na i-like muna at saka i-share itong ating live ngayon para naman kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like at saka share. Ready? Like and share. 1, 2, 3, go. Thank you very much. And also guys, sa mga hindi pa naka-follow at subscribe sa akin, if nagugustuhan nyo ang ating mga vlogs natin, mag-follow na at mag-subscribe. Importante yan ha, para updated kayo lalo, no? At ma-notify ang inyong mga cellphones, no, kung meron tayong breaking news na kagaya nito. Okay, sabay-sabay muna tayong i-subscribe ang YouTube natin ha. I-subscribe natin, follow, subscribe, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. Ayan, naka-follow, subscribe na ba lahat? Okay, so simulan na natin ha. Panoorin natin itong video ni Vice President Duterte na nanindigan siya na hindi siya magbibitiw sa pwesto sa panawagan ng ilang mga kakapal na mga kongresista. Ha? Nananawagan na mag-impeach na lang daw si VP Sara. Ang kakapal ng mukha ninyo. Ha? Oh, si VP Sara, hindi siya magbibitiw dahil ang susundin niya yung bumoto na 32 million. Oh, inggit kayo, di ba? Oh, sige. Pasok, VP Sara. Ginit ni Vice President Sara Duterte na hindi siya magre-resign sa kabila ng mga panawagan ng ilang kongresista na magbitiw siya dahil sa hindi niya pagharap sa mga pagdinig ng Kamara. Nasa frontline. Hindi ko lang maiintindihan itong Kamara. Nasasaktan sila na hindi sila sinisipot ni VP Sara. Nabalitang yan si Elaine Fulgencio. Hindi ako aalis dito dahil nilagay ako ng mga tao dito believing that I will work for the... Alam mo, Vice President Sara, don't worry. We are the taong bayan, we are behind you. Okay? Huwag mong pansinin ang mga kongresista na nananawagan na mag-resign ka. Huwag mong pansinin yan. Kasi ang dapat mong susundin, Vice President Sara, kami, taong bayan. Nagugustuhan po namin ang mga ginagawa mo, Madam Inday. Nagugustuhan po namin. Especially na dahil sa'yo, ibinulgar mo ang mga kabalastugan dyan sa Kamara. Ha? Yang ginagawa nila sa inyo na ang laki-laking pera at ginamit yung Department of Education para lamang masira ka. Galit na galit po kaming taong bayan sa ginagawa nila. Ninyo po, VP Sara. Kaya wag kang magpadala dyan. And I know, Vice President Sara, kilala ka namin. Magaling ka na leader.
You are a strong leader, alam namin. Okay? So, eto, in behalf of the Donmar TV News Channel, kami po ay gusto naming ipaalam sa opisina ng Vice Presidente o ni Vice President Sara Duterte na kami po ay 100% suporta sa inyo. Okay? In this way, nakakatulong po kami sa inyo na ma-inspire ka, VP Sara, na maraming taong nagmamahal sa inyo. Okay? So, laban tayo, VP Sara. Don't worry, nandito po ang taong bayan para sa inyo. Country. And that is what we did. We worked. Nanindigan si Vice President Sara Duterte na hindi siya magbibitiw sa pwesto bilang pangalawang pangulo ng bansa. Kasunod ito ng pahayag kahapon ng ilang kongresista na mag-resign na lang si VP Sara. Kung hindi... Alam nyo, no? Yung analysis ko dyan, bakit sila nagpapamedya? Itong mga bagitong kongresista. Yan naman talaga ang tawag ng mga taga-GMA News sa kanila. Bagitong congressman. Bakit sila nagpapamedya at nananawagan na mag-resign si VP Sara? Media mileage. Sa tingin ko, media mileage. Ginagamit nila ang pangalan ni VP Sara dahil popular. At gagamitin nila na magdadakdak sila sa mainstream media para makilala sila. Na hindi nila alam na dahil sa ginagawa nila, galit na sa kanila ang taong bayan. Diba? Kaya nga, ang tingin namin, ang kakapal ng mga mukha ninyo, 32 million ang bumoto. Kayo, sino bang bumoto sa inyo? Konti lamang. Ha? So, it is a bad move para sa Kongreso. Di na raw siya interesadong gampanan ng kanyang tungkulin bilang Vice Presidente. Bakit pangunahan nyo ang Vice Presidente? Bakit? Vice President ba kayo? Dahil yan sa hindi niya pagdalo sa pagdinig ng Kamara maging sa plenary debate para sa budget ng Office of the Vice President. Hindi naman kasi ako sasagot sa young guns. Dahil... Ang tawag ni VP Sara sa mga kongresista na ito, young guns. Napahiya kayo, di ba? Alam nyo, hindi kayo sasagutin ni VP Sara. Kasi kung papansinin kayo ni VP Sara, matutuwa lang kayo. Pero sad to say, hindi kayo pinapansin. Sa totoo lang, hindi kayo pinapansin. Kaya ngayon, galit na galit kayo. Si Senpai, Migs Duhina, hello po sa inyo. Good morning, Sir Donmar, at sa lahat ng mga nanonood. Kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin. Hindi sa isa or dalawa na tao. Sinabi yan ni VP Sara sa isang biglaang press conference kanina. Giit niya, hindi na siya magpapakita sa anumang pagdinig sa Kamara. Wala naman daw kasi itong sapat na basihan at wala rin daw sa batas na obligado siyang humarap. Sa budget deliberation ng Senado na lang daw siya dadalo. In aid of legislation lang ito at hindi naman ito prosecution or investigation. Ibig sabihin, pwede humindi ang tao. Di ba? Kasi, may alam nyo, nakita ko yung sulat na ipinadala ni VP Sara. Very respectful yung pinadala niyang sulat na stating there na ang dahilan bakit hindi sila sisipot sa hearing. Kasi nakalagay doon lahat. Hinahayaan na ang Kongreso na magdesisyon sa kanyang budget. Bakit? Alam nyo, sa totoo lang, kayong mga taga-Kongreso, ang liit-liit na bagay na ito, ini-issue ninyo. Sa totoo lang, ini-issue ninyo na pilit ninyong ipamukha ng taong bayan na may kasalanan itong si VP Sara, na corrupt itong si VP Sara. Pero sorry to say, ang taong bayan po ay hindi na maniniwala dyan. Ginagawa ito ng Kamara ngayon kasi nabubuking sila sa mga revelasyon ni VP Sara. Di ba? Nabubuking sila eh. Kaya sila ngayon, para silang mga tuta ng kanilang amo, todo tanggol. Di ba? Pangga Mercy, siya Senpai, hello po. Ayaw ko sumali sa pag-craft ng legislation nyo. Bakit niyo ako pipilitin? Maghanap kayo ng ibang resource person. Kumbinsido raw siyang pakulo lang ng Kamara ang mga pagdinig para patalsikin siya. Actually, kung mapapansin nyo, hindi ako nakikipag-usap sa kanila. Nakikipag-usap lang ako kay Zaldico at kay Martin Romualdez. Gusto nila mag-impeachment, diba? So apparently, pakiramdam ko at sa tingin ko sa mga nangyayari, wala silang kaso for impeachment. Ang track ni Franz Castro, ni Trillanes, is impeachment. Gumawa sila ng... Diba? Yung mga Makabayan Black, that includes Castro, si Raulo Manuel, sila Arlen Brosas, yun, mga Makabayan Black yun. Alam ni VP Sara na papunta ito sa impeachment ang ginagawa nila. Pati itong si tahol na si Trillanes, nakisali na rin. Di ba? Ayan, very obvious kayo at natatawa po ang taong bayan sa mga ginagawa ninyo. Di ba? Isa pang track na resignation. Parang papalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Alam nyo, no? Ang kanyang mga sagot ni VP Sara, very brilliant. Hindi niya talaga mauuto
Dahil binubuking ni VP Sara ang mga ginagawa ng mga kalaban niya. Kasi kapag hindi ka umalis, kapituko ka. Correct. Ay, lumabas rin sa bibig ni VP Sara yung word na kapituko, di ba? Ginagamit natin yan sa sa Donmar TV. I think itong si VP Sara, nanonood kaya nito ng Donmar TV? Ha? Napapansin ko talaga na yung mga words na ginamit ni VP Sara parang galing dito sa Donmar TV Kapituko. May napansin rin akong sometimes na mag-answer siya sa media. Ha? Una ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapituko ka. Ayon naman kay House Speaker Martin Romualdez, Well, we'd like to very much see the Vice President, but she is elected to absent herself, and she sent us letters explaining why. Alam mo yun, no? Itong si Martin Romualdez, ang kanyang pinoproject na personality sa taong bayan, bait-baitan. Nakita nyo naman na binabato na siya ng batikos ng kampo ni VP Sara. Binubuking ni VP Sara ang kanilang mga ginagawa. Diba? Binubuking. Pero kung i-interviewin itong si Martin Romualdez, pinoproject niya na hindi siya affected. Pinoproject niya na hindi siya galit. Which is, napaplastikan ang taong bayan sa mga ganyang ugali. Ang plastik But of course, we would most appreciate her presence. Appreciate your presence. Bait-baitan Pero at the end of the day, Martin Romualdez, bait-baitan ka in front of the camera. Pero ikaw ang nag-uutos dito sa mga young guns na ito, itong mga bagito na ito. Martin Romualdez, hindi mo mabubola ang taong bayan. Alam ng taong bayan, ikaw ang dahilan bakit nagkagulo ang unity team. Which is, wala na nga ang unity team ngayon. Ikaw ang dahilan na ang politika ngayon nagkagulo. Ikaw, ang number one rason. Dahil sa mga greed. Yan nga ang sabi nila, greed. Sabi ng iba, buwaya sa Kongreso. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman